Nasira rin yung isang tangke ng ano, grass cutter. Bumili pa ako ng panibago. Pero okay na. Okay na yung mga grass cutter. Tinitingnan ko yung sinasabi ni Tatay Sid dito sa Buliran. Mas mura daw doon. Nakukuha lang niyang 4,000 yung grass cutter. Hindi ko nakita eh. Kaya tinanghali ako. Ikot ako ng ikot sa Buliran. Ay, sumado. Lagay mo isang tangke ke. Nabutas din pala isa eh. Hindi ko makita yung sinasabi ni Tatay Sid. Lumibot ako sa Buliran. Ala eh. Yung Buliran pala, kung didiretsuhin mo, dead end yung kalsada. Ngayon, di nakarating ako sa dead end. Magmamaniobra ako, masikip lang yung kalsada, halos ganito lang. Nakita ko yung medyo opening ng konti. Hindi ko napansin yung ano, yung malunggay. Tinamaan ko. Katingin sa akin yung may-ari. Pero hindi naman na ano, hindi naman nabuwal. Tinamaan lang. Oo, okay na daw lahat yan. Pasuin mo bit. Ay, hindi pa ako nakabili ng lagayan ng ano, sira pala yun. Alin po? Namumutol lang ng ano yun. Kunti ka lang. Iuunat. May timing yan eh. Aro, chula ka rin din belchok yung farman. Yari. Ito magagamit ko to sa project ko, yung mga alambre na to. Marami to, isang balag pa lang na mabaklas nito. Ayan, all goods na naman yung grass cutter natin, pero kailangan ko pa rin magdagdag. Siguro dalawa pa. Kailangan sa tabing ilog eh. Bago yung tangke. Kung babilhin lang is pala, may lang sa karoon. Tuti. Isang tuti yung isang galon, di ba? O, yun pala. Pwede pang pumitas ng talong, may bunga pa eh. Ito nga pala guys, sira na to yung manual na manumanong pang ano namin, pang spray. Ngayon sabi ni MY, itong bilog na to kukunin namin. Maganda daw tong pambutas ng plastic. Naku, kinain ng kalawang. Jesus Maria. Mapapansin nyo sa loob merong bilog to, ganyan. Ito tong laki na to, saktong sakto siyang pang butas ng plastic malls. So kukunin ko to. May laman pa pala. Oh, namakat na eh. Ulit-ulan. Yan yung mga una kong gamit. Puro manual lang. Yun, yung bilog na yun, yung mas malaki. Kukunin natin.
At least may pakinabang pa. Mga 4 na pambutas lang makakakuha tayo dyan. Ito na itsura ng farm to. Gubat na. 24. Meron na lang tayo 6 days, 5 days para maglinis dito. Tapos dito sa Dream Farm, meron pa tayong 10 days bago dumating yung pula, or 11 days. So siguro bago dumating yon, sa loob ng 11 days, 10 days, malinis na to. Mahirap yung bagging, oh. Pag yan kumapal, napakahirap linisin. Sisiraan niya pa ibalag. Ayan o, kapal o. Yan ang mabilis kumapal, yung bagging na ganyan. So masusulit pa rin natin yung balag. Yung ginastos ko dito kasi pang-apat na crop namin itong huli. Pwede nang gibain pagkatapos nito. Hanggang October. Ito malinis oh. Maganda yung pagkaka-spray ni Daki dito. Tuyong tuyo. Sa Gym Squad nagberde oh. Palagay ko matabang yung timpla. Matino pa yan oh. Maayos pa yan. Saka to trellis. Ibay pa yan. Lilinisin lang. Tapos itong kubo, ito pa pala isang post namin, 100 meters. Tapos itong kubo, sabi ko pagka may time kayo, ayusin lang tong pinangay lang ng hangin to dahil goma lang siya. Ibabalik lang yan, tas iipitan. Kasi baka mamaya actually yung sa farm 2, pinakiusapan namin na kung pwede hanggang October dun kami sa kubo, gagamitin namin yung kubo kung pwedeng upahan na lang. Ang habol kasi namin doon yung daan, maganda yung daan doon sa farm 2 kaysa dito kasi bugbog na ng mga traktor, mga halimaw, kaya yung kalsada, yung daan hanggang lubog yung binti mo, may hirapan ka lalo na pagka tag-ulan, nahirap dumaan. So ang habol namin yung dadaanan namin doon sa farm 2. Pumayag naman, pero sabi ko ayusin pa rin to kasi pagka di natin alam, di ba, pwedeng magbago, at least meron tayong sisilungan. Ito guys, actually bayad pa to ito kasama to sa binayaran ko ng 4 months. Kaya lang dahil mababa siya, hindi ko na pinagayak. Malaki-laking trabaho to. Babanat sila ng buto. Kailangan magbanat ng buto para sa susunod na crop. Huli at yung susunod at huling crop natin. Yan lang ang mahirap dyan pagka nag-uumpisa. Pero at least nakatayo na yung balag. Wala nang masyadong gastos. Yun ang maganda ron. Sabihin na natin 1 week. O sabihin na natin 10 days. Malinis na yan. Kung kailangan magdagdag ng obras, magdadagdag ako kasi pababaklas ko na rin yun doon sa kabila. Itong balag namin na to, 1 taon pa lang siya mahigit. Yung balag namin doon sa farm 2, nabot ng 3 years. Konting repair lang ng mga serga.
Pero ito maayos pa. Titingnan lang yung mga tulos, yung mga serga. Ito lang yung palso dito kasi nung nagtanim kami ng sitaw, para binutasan namin yung plastic mulch, marami. So ayan, nasira na siya. Sasaga ka na lang magdamo pagka tumubo na yung, pag malaki na yung grafted. Yung grafted namin siguro mga 5 darating, August 5. Dito ako medyo nag-aalala, nag-iisip kasi ilan pa yung balag na babaklasin namin. Itong dalawa pa na to, madali lang baklasin yung balag pagka nakatayo, tapos malinis. Ito kasi bumagsak siya at saka tinubuan ng damo, kaya mahirap aalisin yung mga alambre. Yan, kumuha ko ng obras dyan, 4, tapos inabot ng 3 days. Natapos naman nila yung alambre, kaya lang yung mga leteng di pa naalis. So yun ang pinoproblema ko kasi hinihila ko kanina yung mga tanse, hindi ko mahila dahil kinain na ng damo. Sinusubukan ko kanina, hindi ko na mahila. So ngayon sabi ko ano namin to, balsa, kalabaw or hand tractor, kahit yung malaking makina para lang matanggal yung mga tali na yan. Imagine niyo, umupa ako ng obras dyan, 4 na obras, tapos 3 araw sa isang balag, 6,000. Dito another 6,000, tapos doon sa kabila another 6,000. 3 balag lang yon. Sa October babaklasin na rin namin yon, 2 balag na malaki. Kaya nasabi ko dati, yung mga 30,000 hanggang 35 gagastos tayo sa pagbabaklas ng balag sa obras. Pero ito madali ito, kung lilinisin lang, madaling baklasin yan. Ito kasi yung ayokong iwanan, dahil ayoko ding masira yung ibang nagrerenta ng lupa. Marami kasing nagsasabi sa akin na yung mga may-ari ayaw na magparenta ng lupa pag balag, kasi ito iniiwanan nila. Pag yan nalaglag sa lupa at nagpa-stable ka, pag nagparoto ka, pwedeng manira ng makina yun or yung talim, kasi pupulupot yan sa sa talim Kaya maraming mga may lupa na nagre-reklamo sa ganyan. Ako ayokong iwanan yan. At least iwanan man nating madamo, walang problema. Pero kung yung mga tansi na yan di aalisin, sakit sa ulo yan ng may-ari. Ayan, madalas nababanggit ko sa vlog yung mga kita natin sa ampalaya, sa talong, sa sitaw. Pero ito yung hindi ko madalas banggitin, yung mga kumbaga hidden charges, yung mga expenses na hindi kasama sa usapan. Yan, kagaya niya, magpapabaklas ako, hindi yan kasama dun sa hatian namin. Tapos yung renta ng lupa, hindi yan kasama, sa akin lang yan. Kaya kung tutuusin, kasi baka akala ng iba pag tumama ako ng halimbawa tumama ako ng $250,000 o 300,000, malinis na yon. Tama, malinis na yon kung ilalabas mo yung, kung sa ampalaya lang ilalabas mo yung mga expenses, malinis na yon. Pero yung mga gagastusin mo pa sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na araw, magagalaw pa rin yung kita mo na yon. Yan, kagaya niyan, mamumuhunan tayo dyan, gagastos tayo dyan sa mga makina, sa grass cutter, sa mga marami, sa diesel, sa gasolina. Yan po yung mga hindi ko sinasama sa usapan. Pagkain. Kaya kasi ayokong isipin na iba na malaki yung kinikita. Tama, malaki yung kinikita, pero
yung gastos. Hindi man biglaan, unti-unti magastos pa rin. Pero sa akin walang problema yun kasi ito yung hanap buhay natin eh. Ako yung namumuhunan, sa akin na yun, sagot ko na yun. Ang point ko lang dito yung halimbawang kumita ako ng kalahating milyon sa ampalaya, hindi po totaling buo yun dahil meron pa tayong mga gagastusin sa mga susunod na buwan o linggo. Yan yung mga hidden expenses na hidden charges na hindi kasama sa usapan, na ako lang yung may sagot. Kasi kumbaga ano ko na sa gym squad yun, sa Kiladake, yung pinaka, dahil sila yung pinakapagod, kumbaga ano na rin sa kanila, konsiderasyon or tulong, dahil kasama natin sila sa araw-araw sa trabaho, pagod sila, so bigyan natin ng konting konsiderasyon. Ayan tayo. Ano yung nando sa ilalim? Ay, meatloaf. Galing. Balik siyaw. Kita matulog bukas. Bukas? Gusto nyo? Gusto kayo tanong bukas ha? Kalinggo? Kalinggo nga, ay Sabado bukas. Kayo, kung gusto nyo. Para... Hindi kaya malamot na. Hindi lang, pero mas meron. Ano ba wala yan? Hindi kaya rin. Pero kung sasama ka doon sa kita mo sa libing? Ayoko. Ay, paglibing lang, hindi kasama sa libing. Hindi maglibing ka muna. Oo, yun na. May magtampo sa yung tita mo po. Hindi kasama sa libing. Hirap yata. Kailangan ba yung rice at libing? Kasama sa libing. Kagasilip mo. Kahit kalisan, di ka na makakatingin. Ang namalas. Wala nang value. Wala na. So time check natin 3:30. 11:30. 4.5 o maglilimang oras na nilang ginagamit yung grass cutter, pero walang naging problema. Maganda pa rin yung tunog, maganda pa rin yung andar, walang issue. Kaya konting ano lang, konting maintenance lang, konting alaga lang. Pag may konti sira, dalhin mo sa mekaniko, palitan lang ng konting piyesa yung kailangan, okay na. Kasi isipin mo, magkano ngayon yan, 6,000 or 6,500 isang grass cutter. Mayroong mga nagtatanong ano daw maganda sa 4-stroke tsaka sa 2-stroke. Kami lagi kaming 2-stroke sa grass cutter. Ang 4-stroke namin yung power, yung knapsack na spray. Pero pag grass cutter, kung power ang kailangan mo, lalo na pagka ganyan, 1 hektare yung taniman mo o mahigit, kailangan mo ng 2-stroke kasi malakas yan, malakas din sa gas. Pero kung sa power, wala kang maipipinta sa 2-stroke. Ang 4-stroke naman matipid siya sa gas, kaya lang medyo may kamahalan yung mga pyesa niya, tsaka medyo mahina siyang pumutol ng damo, lalo na pag makakapal, nahihirapan ng 4-stroke. Kaya lalo na ako, laging 2-stroke ang binibili kong grass cutter. Kaya matagal na yan. Yung dalawa ko nasa magpo 4 years na. Yung isa lang ang bago, siguro 1 taon pa lang mahigit. Buhay pa rin, konting alaga lang. Yan yung mga ganyan, katulad dyan, mahihirapan ng 4-stroke dyan kung ganyan kakapal. At lagi ko sinasabi, kami hanggat maaari
ayokong pinapagamit sila ng may talim kasi marami ako nakikitang or marami akong kilalang nadidisgrasya sa talim. Hindi natin maiwasan yan. Katulad yan, meron tayong poste dyan o tulos o alambre. Pag yan tinamaan ng talim na bungi, posibleng tumama sa paa mo or sa ibang parte ng katawan mo. Well, lahat naman yan delikado, pero para sa akin mas safe yung tansi. Yan, kahit ito mo yan, mapuputol lang yan. At yung isa pa, yung electric, kagaya ng Inco, pwede naman din, kaya lang kailangan marami kang spare na battery doon. Kasi lalo na pagka ganyan kaluwang yung grass cutter mo, isang battery mo siguro, sabihin mo ng 1 oras, 2 oras. Kung maghapon, lalo na dito sa amin walang kuryente, kaya para sa amin lang, mas gusto ko pa rin yung di gasolina. Oh yan, mabilis naman pala dito kasi si Daki mag-isa lang wala pang isang grass cutter. Magdadalawa sila, sa loob ng 3 araw pala malilinis to, 4 na araw. Dalawa sila yung James Squad, dalawa silang nag-grass cutter. Konting linis na lang dyan, pinunot na namin yung mga baging para di na pumapal. Linis na. Nga lang, wala ng plastic mulch. Ito pala hindi na isprayan. Kailangan ulitin yan. Makunat ka sa grass cutter. Dito sa part na to, medyo lamang ang Jeep Squad kasi wala silang binabayarang obras or hindi ako nagbabayad ng obras kasi pagka obras nila ililista ko sa kanila. Ngayon pag naglinis o kagaya sa farman, pag pumitas, kukunti lang yung kinukuha nilang obras, 2, 1. Doon nakakalamang ang Jeep Squad kay Daki kasi si Daki mag-isa lang siya, kumukuha siya ng obras niya, si Jeremy. Siyempre yun, pag obras yung Daki, nakalista yun. So dyan medyo lamang ang Gym Squad. Kaya lang pagdating dun sa partihan na, 3 silang maghahati. Kaya medyo well, dati pa na i-suggest ko na sa kanila na kung maaari, kung gusto lang naman nila, na nabanggit ko na to dati sa vlog, na magtigi-tigi sa silang tanim. Pwede naman kasi yung balag, yung sa kanila na yun halos 8,000 square meter yun, so pwedeng gawing 2 yun. Sa farm 1, kalahating hektarya, so pwede lang paghati-hatian yun. Kaya lang mas gusto nila yung sama-sama sila, masaya daw sila. So ngayong araw uwi muna ako maaga. Kasuhin ko lang si Travis kasi tingnan niyo mo na may itsura. 6 months pa lang yan, mukha na siyang 3 years old. Minsan hindi ko pa nadala to sa car wash talaga. Ako lang ang naglilinis niyan. Siguro simula nung nakuha yan January, 3 beses ko pa lang nahugasan yan. Ngayon pa lang yung pang-4 kasi nga laging nagagamit, laging maputik. Pero lamusan ko muna para naman magmukhang bago ng konti. Kahit yung ADV hindi ko winawas talaga, hindi ko sinasabon kasi araw-araw kong gamit sa tabing ilog. Basta pag uwi ko i-sprayin ko lang siya ng tubig, yung may pressure para hindi mag-build up yung putik. Basta pag uwi ko ng hapon spray, ganun lang para mabawasan yung putik. So kita tayo bukas. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. So chat.